Mga kapatid na astig, tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, inaangkin po namin ang presensya ng iyong Espiritu na nananahan po sa aming mga diwa, puso at isip. Kailangan po namin ang iyong Espiritu upang maging kapakipakinabang at matagumpay ang aming pag-aaral ng iyong mabuting balita at mga salita mo, Panginoon. Hindi nga po magiging makabuluhan ng aming pag-aaral sapagkat hindi po kami maalam, hindi po namin maaarok ang mga salita mo, O Diyos. Kaya kailangan po namin ang gabay ng iyong Espiritu. Ang sabi nga po ni St. Jerome, na ipinadala sa atin ni Brother Jerome, the Bible is like a pool. It is both shallow enough that anyone can jump in and swim without fear of drowning, yet deep enough that you can plumb its depths and never reach the bottom. Opo, Panginoon, mahiwaga po ang iyong mga salita. Malalim po, hindi po namin maaarok. Kung wala po ang presensya ng Espiritu na magbibigay sa amin ng kaalaman, hindi po namin maunawaan ng maayos ang iyong mga salitang aming pag-aaralan ngayon sa gabi ng LBS namin. Kaya po salamat, O Diyos, at nasa amin ang iyong Espiritu sapagkat kami hinirang mong kanyang templo at upang maging gabay namin sa lahat ng aming gawain dito po sa aming komunidad of servants, missionary families of Christ. Salamat po, O Diyos. Ito po ay panalangin namin sa pangalan po ng anak mong si Jesucristo, kasama ng Espiritu, ngayon maghahari, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magandang gabi. Bandang gabi sa ating lahat. Nasa akin na ang pagbasa sa Ebanghelyo Okay. ayon sa libro ni Juan, kabanata 3, talata 14 hanggang 21. Kung paano tinaas ni Moses sa desert yung ahas na gawa sa bronze, ganun din dapat itaas ang Son of Man, para magkaroon ng buhay na walang hanggang ang bawat naniniwala sa Kanya. Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kanya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Hindi hahatulan yung mga nananalig sa anak, pero hinatulan na yung mga hindi nananalig kasi hindi sila nananalig sa kaisang-isang anak, Son of God. Ganito ang hatol. Dumating sa mundo ang ilaw, pero mas mahal ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag kasi masama ang mga ginagawa nila. Yung mga gumagawa ng masama, galit sila sa ilaw at hindi sila lumalapit dito. Kasi ayaw nilang ipakita ang masasamang gawa nila, pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita sa liwanag na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Thank you, Brother Butch. Okay, so himay-himay natin ang mga
verses. Okay, so una si Brother Sunny. Pisa tayo sa talata 14 hanggang 15. Dali, medyo nawala yung page. Okay. So, paano inihambing ni Jesus ang kanyang sarili sa mga darating na kaganapan sa nakalipas na panahon nang ang mga Israelita ay nasa ilang nakasama ni Moises upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa verse 14 and 15. Kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, thank you, Brother Sunny. Kay Brother Jerome, sa talata 16, papaano ipinakita ng Diyos ang dakilan niyang pag-ibig sa sangkatauhan sa sinumang sumampalataya sa Kanya? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Salamat, Brother Jerome. Para sa susunod na talata, Brother Alex, sa talata 18. 17 po. Ha? 17 po. Okay. 17. Ano ang dahilan ng Diyos kung bakit isinugo niya ang kanyang anak? In verse 17, hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang anak upang hukuman ang mundo, kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Thank you, Brother Alex. Sa sunod na talata, sa talata 18, Brother June, sino ang hahatulan at hindi hahatulan ng parusa ng Diyos? Hindi nahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sa kanya. Wow, salmo. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, tapos na po ang sagot para sa atin yan. Thank you, Brother June, for that Ginawang special... salmo ba? Si Brother Tonying lang bang pwede kumanta? Ano daw? Hindi ko Ikaw lang ba ang pwedeng kumanta? Pinapaulit ni Tonying. Ulitin ko ba, Tonying? Hindi ko naintindihan eh. Mamaya sasaliw na yan ng pasyon. Okay, sunod tayo sa next, sa susunod na talata 19. Balik tayo kay Brother Tonying. Sa talata 19, Kantahin niyo mo rin ba yan?
Brother Butch muna. Papaano, Si Brother Butch daw hindi tinawag. hindi, susunod si Brother Butch. Papaano sa talata 11, papaano ang paghatol ng Diyos sa sanlibutan? Natulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Amen. Pwede. Thank you. Salamat, Brad Tonyig, sa iyong version ng pagkanta. Medyo may competition. Mamaya pa. Sa susunod, Brother sa susunod na talata, Brother Butch, kakanta sa rin. tutunod na talata 20. Ano ang kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama at hindi rin sila lumalapit dito? Ano pa ang ayaw nilang mahayag? Ang mga gumagawa ng masamay galit sa ilaw at hindi sila lumalapit dito kasi ayaw nila ipakita ang mga masasamang gawa. Amen. Ba talaga may concurrence? Thank you, Brother Kanya Alex, Butch. kakanta ka. Pasyon na ngayon pasyon. Talagang gagawin ko niyan. At sa susunod talata 21, Brother Sunny, balik tayo kay Brother Sunny. Tensya na, di ako marunong kumanta. Yung version mo na lang. Ano naman ang ginagawa at nais mangyari ng mga namumuhay sa katotohanan? Ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. At sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Thank you, Brother Brother Alex, Sunny. pakikanta. Lumalapit ng... So, anong ko natin? Keywords. Ay, keyword na pala. Sorry. Keywords ng gospel. Kita mo nga. Kasi si Brother Jerome Ano ba, Laitare Sunday, di ba? kay Tare. Yeah. Ano ba ibig sabihin yan? Latar Love? Sunday. Kay Tare, pag ano, di ba? Parang yung sa Advent din, di ba? Yung sa Advent, meron. Ang Laitare, dahil nga yan ay pinangunahan ni San Pedro. Rejoice. San Pedro ang nanguna nagsabi niyan kasi alam niyo naman si San Pedro ay inuukol sa manok. Pag yung manok na panabong ay ginagamit, nagkakaroon ng laitare yan. Yun. Yun po yun. Yun po yung ano. Kaya si San Pedro po ay malapit dyan sa salitang yan. Ang galing Laitare. talaga, Brother June. Ikaw na talaga. Ano yan? Rejoice. Rejoice Rejoice. because God so loved the world. Buhay na walang hanggan. Saka, Hindi, ang gospel, mercy of God. Ang awa ng Panginoon. Ay, hindi ko nakuha yung ano. Sorry wala akong ano ngayon. Okay. buhay na walang hanggan. Bro. Ano ba yung ahas? Ano ba yung sinasabi rito itinaas ni Moses yung ahas? Ano yung ahas na yun? Kasi yung ahas kasi, yun yung palatandaan. Kasi ang mga Israelita sa disyerto, dahil suwail sila, pasaway, so nagpadala ang Panginoon, kasi binigyan na sila ng mane, saka ng mga quail, yung ibon para kumain, angal pa rin ng angal. So nagalit ng Diyos, nagpadala sa kanya sila ng ahas para sila tuklawin. Yung mga nag-appeal kay Moises, so si Moises nag-intercede kay Lord, so sinabihan niya, gumawa siya ng
katulad ng ahas in bronze, tas itataas niya, at sino man tumingin sa ahas na natuklaw ng ahas ay hindi mamamatay. Yun. Yun yung O, ano ganun. noon. Parang Si- Ganun din. parallelism kasi yan eh, ano. Kay Jesus Christ na tinaas, nilagay sa krus, tinaas sa Mount Calvary, ayun, Para tumusin. nakita at lahat ng tumitingin, naniniwala sa kanya, Never believes in him. will have Magkaroon ng buhay na walang hanggan. mawala ang laso na tapang ng kamatayan. The So, sting of hindi death. totoong ahas pala yun. Hindi po. Bronze yun. Bronze na kawangis ng ahas. Kaya nga di ba, Okay. So, Brother Tunying, Dunong-dunong. ito ay binase sa number bilang kabanata 21, talata 4 hanggang 9 sa Old Testament. Yun. So, Number yun nga, sabi ni 21. Brother Butch, di ba, Numbers. dahil sila ay nagreklamo sa Diyos sa mga binibigay sa kanyang mga pagkain, ay nagreklamo sila, kaya ang Diyos binigyan sila ng sarap serpents, parang serpents na poisonous. Marami namatay sa kanila. Ang solution ni Lord is itaas ang serpent na ito, at ang sinumang tumanaw dito ay gagaling. Parang yata yan dyan ang binase ang ang sign ng doctors, medicine. caduceus. Ganun ba yun? Yung snake sa mga Meron yung Yung hawak ni medicine. Mercury. Yung hawak ni Mercury. Oo. meron yung gano'n, nakapulit Apo. sa gano'n. Mm. Okay, salamat po. Okay, so anong pinakakuha natin? Buhay na Keywords. walang hanggan na. Pag-ibig ng Diyos. Ay, sorry, pag-ibig ng Diyos pala. Sorry po. Ibig ng Diyos. Pag-ibig ang siyang pumukaw. Kondisyon ng namamampalataya at hindi. Yung mga nasa ilaw at ang mga nasa dilim. Di ba paghuhukom din? Yes. Pag-ibig ng Diyos, tapos yung yung kanyang awa. Kasi, at ang awa ng Diyos, oo. Tapos Pinapakita na po, okay lang po. Okay. Nakikita niyo po ba? Yes. Thank you. Pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kasi, John 3:16. Mhm. Ayun na, may naunahan, di ba? Pag-ibig ng Diyos. Ay po, yun na po. Yun. Liwanag ng katotohanan. Ayun, may liwanag at nasa dilim. Liwanag. Ano pa sinabi doon? Sabi nga niya, hindi hindi siya naparito upang husgahan ang mundo, kundi Iligtas. ligtas, di ba? So, kaligtasan. Pwede ba nating sabihin kaligtasan? Para sa mga bagay nandito na eh. Buhay na walang hanggan sa mga nananalig kay Kristo. Sama ko na lang din doon. Okay lang. Tama po ba? Okay lang. Pwede naman. Kasi hindi naman ang ibig sabihin kung hindi masama, diba? Bawal. Ano pa po?
Pwede kong i-describe yung pag-ibig ng Diyos. Ang di malirip na pag-ibig ng Diyos. Ang di Kas- Malirik. malirip. Wow, Oo. Ano ibig sabihin yan? Kanyang- Malirip. hindi Yung incomprehensible. Parang unfathomable love. malalim masyado na hindi beyond Hindi natin reasoning. maintindihan. Di Parang, man. parang yung quote ni Unfathomable. Brother Tonying kanina. Oh, Di At- maarok. di maarok. Marok. Ano pa po? Okay na siguro. Hindi naman. Bro, yung sa pag-ibig ba, pwede natin i-ano ang habag? Ano? Parehas. Awa ng Diyos po. Awa o habag. Love and mercy. Meron na ba dyan? Awa ng Diyos? Ayan, awa ng Diyos. Awa ng Diyos po. Divine mercy. Yeah, divine mercy. Meron pa po. Yung nagpadala ang Diyos ng kanyang mga tagahayag at tagapagligtas. Di ba sa lahat ng mga uri, ang Panginoon Diyos papadala ng propeta. Moises ba yan? Si Moses, si Jesus, ang ating Mhm. Ano pong lalagay natin? papadala ng mga Ng propeta ang Panginoon Diyos tagahaya. Tagahaya. Tagayag ng tagayag. mabuting balita. Paligtasan. Kahit ang mga gawain ng tao ay lahat ay masasama, patuloy pa rin siya nagpapahiwatig sa mga tao sa magitan ng kanyang mga propeta. Ay, sorry po. Ligtasan. Ang hirap mag-type ng Tagalog. Sorry. Tama po ba? Kasi ang Kunting balita ng kaligtasan. Yes po. kasi ang keyboard mo English eh. Oo nga eh. Hindi siya hindi siya alibata. Dapat ang keyboard mo Koreano. Saranghamnida, sarangaya. Meron pa po ba or ayo'y Tingin ko wala na. ay na po? Mhm. So, stop share na po ako. Okay, so tuloy tayo sa unang pagbasa, first reading, na babasahin ni Brother Sonny. Ang unang pagbasa ay mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Ron. Kabanata 2 ay 36, talata 14 hanggang 16 at 19 hanggang 23. Sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakarimaring na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ni Yahweh na tinalaga niya sa Jerusalem ay kanyang itinakwil. Gayunman dahil sa habag ni Yahweh sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sasabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ni Yahweh. Sinunog nila ang bahay ni Yahweh, winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ng iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari
at ng kanyang mga anak, hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamainga sa loob ng 70 taon singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ni Yahweh ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya. Noong unang taon ng kanyang paghahari, nagpalabas ang hari ito ng isang pahayag sa buong Kariyan na ganito ang isinasaan. Ito ang pahayag ng Haring Ciro na ubaya sa akin ni Yahweh, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kariyan sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ni Yahweh, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Salamat. Diyos. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Salamat, Brother Sunny. Brother Sunny, bakit nilaktawan mo yung 17 tsaka 18? Hindi kasama eh. Hindi kasama sa readings. Bakit nga? I want. Hindi ako marunong sa Violent kasi daw, violent. Oh. Baka si Brother Jerome alam. Hindi, si Brother June. Lector yan eh. Si Brother Hindi, ang John, pagkakaalam ko nagpapatrain yung pumipili ng mga readings, ito ang 17, inassign nila 18. kung saan hindi relevant sa kwan o some Tanungin natin si Brother reason June. behind. Violent Okay, kasi. Brother John. Violent. Hindi ko rin alam kung bakit. Ganun. Parang hindi nga relevant eh. Parang basahin na parang wala. Pinili lang talaga nila. Ano ba yung siguro basahin natin yung talata 17. 17 hanggang 18. Tama. Pakibasa natin yun at baka Yung verse 17 sa 18. Sa Opo, verse Okay, 17, Brother Sunny. Pakibasa. dahil dito ginamit niya ang hari ng mga Kaldeo upang patayin sa tabak sa loob ng santuaryo ang kanilang mga kabataan. Wala itong iginalang maging binata o dalaga, pati matatanda. Ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Lahat ng sisidlan, malalaki at maliliit sa loob ng templo, pati ang kayamanang naroon, gayon din ang sa hari at mga kagawad nito na dinala sa Babylonia. Mm. Okay naman yun ah. Talagang talagang galit na galit si Yahweh, kaya pinabayaan niya yung hari ng Kaldeo patayin yung mga Hudyo. Siguro kanya hindi kasi kanina 'di ba sabi natin do sa gospel pag-ibig at saka awa ng Diyos. Tapos ito pinakita yung wrath niya. So, yun yung mensahe, pag-ibig at at awa. So, hindi naaayon itong binasa nating talata doon sa pag-ibig at awa ng Diyos. This one shows the wrath of God. No. Ang galit. Pero doon sa gospel, merong pinaparusahan yung mga hindi namumuhay sa katotohanan, di ba? Hindi nasabi, pero gusto siguro ipahiwatig ng may akda na inilahat niya ang sumuway kay Yahweh, yung buong Israelita. Hindi na niya sinama yung kasalanan ng hari. Kasi baka matutuon lang ang atensyon dun sa hari at yung kanyang kasamaan. Ang kasi, punto kasi rito sa reading na to, ay yung pagsuway ng mga Hudyo na sumama sila ng sumama eh. Kaya yun ang pinupunto ng may akda. Hayaan mo at pag nauna sa atin si Brother Sunny, maitatanong niya to sa Panginoon para mabigyan niya tayo ng kasagutang tama.
At sasabihin sa kanyang panaginip kung bakit. Oo. Salamat po. Okay, so mag-himay-himay natin, no? Ah, Brother Jerome, sa talata 14, ano ang patuloy na ginawa ng mga pinuno ng Huda, mga pari at mga mamamayan sa panahong iyon? Brother Jerome. Narinig, Yan. narinig. Now it's Sorry, okay. okay. Tama ba yung pagkabigas sumama o sumama? Sumama. Sumama ng sumama Mama. ang mga pinuno ng Huda, ang mga pari at ang mga mamamayan. Tinularan nila ang kasuklam-suklam na gawain ng ibang bansa. Pati ang templo sa Jerusalem na inilaan ni Yahweh para sa kanyang sarili ay kanilang nilapastangan. Masalbahay para ito ito. Hmm. Dito Thank you, Brother Jerome. basa dito sa akin, Sumama. lalong nagkasala. Lalong nagkasala pa. Kaya hindi sumama, pero lalong nagkasala. Parehas lang naman. Brother Alex, sa susunod na talata 15, sa kabila ng mga kasamaang ginawa ng mga tao, ano pa rin ang ginawa ni Yahweh para sa kanila? Ito po yung sinabi niya. Kaya't binalaan sila ni Yahweh Diyos ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, sapagkat nahabag siya sa kanyang bayan at tirahan. Thank you, Brother Alex. So, susunod na talata 16, Brother Tonying, Brother June, talata 16, bakit umabot na sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi sila nakaiwas sa kanyang pagpaparusa? Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito. Pinagtatawanan ang mga propeta at binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ng galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa, and did it their way. Marami namatay sa kanta na yan, ha? Oo nga eh. Kaya nga, marami talagang namatay. Dito sa amin, sa Las Piñas, pag kinanta mo yan, babariling ka ng aming Mayor Aguilar. Ibang version yata ng My Way yun, ha? Okay, sa susunod na talata, Brother Tonying, talata 11. Ano-ano ang naganap sa templo at pader ng Jerusalem na pinahihintulutan ng Diyos? Na pinahintulutan ng Diyos. Yan. Sinunog nila ang bahay ni Yahweh. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din naman. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Amen.
Mayroon talaga Thank, ibang klase. thank you, Brother Tonying, sa iyong version. So, susunod na talata na tayo. Ganda ng reaction ni Brother Robert eh. Oh. Brother Robert. Talata 20, ano? Sa talata 20, Brother Butch, sa talata 20, ano ang ginawa sa mga naiwang buhay hanggang masakop ang Babylonia ng Persya? Dinala ng hari sa Babylon ang mga nakasurvive, ginawa niyang sila'y mga alipin ng hari at ang mga anak nito hanggang sa maitatag ang kaharian ng Diyos. Thank you, Brother Butch. Sunod naman si Brother Sunny. Sunod na talata 21. Ano ang naging pahayag ni Jeremias na naisakatuparan tungkol sa lupain? Natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain makapamana sa loob ng 70 taong singkat. Ano yung singkat? 70 years exactly. Singkad. Sakto po Thank you, Brother Sunny. years. Susunod na talata 20. 22 hanggang 23. Pagsamahin na natin. Si Brother Brother Jerome. Mahaba yan. Hanggang 22 lang. Hindi, kasi isa lang ang thought nung kwan. So sa talata 20 hanggang 23, sa pag-uudyok ni Yahweh kay Ciro, hari ng Persya, ano ang ginawa ni Haring Ciro nung unang taon ng kanyang paghahari? Mahaba ito kung kakantahin ko pa. Kaya nga, sabi ko sa'yo, mahaba yan. Gusto mo rin kumanta ng My Way ah. Upang matupad, kasi naman si Brother John nakakahawa. Upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasaad. Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Thank you, Brother Jerome. So, dumako tayo sa Yung kalayaan na keywords. yun Sa pala. keywords. Yun na pala yung kalayaan nila. Kapag Ah, Awa ng Diyos pa rin. awan ng Diyos. dali lang po ah. Bear with me. Verse 0. Take your time. Diyos, awa ng Diyos. Pwede bang pakisummarize lang muna? Parang naguguluhan ako dito sa Kabanata 36.
Di na magsasabi. 20. Brother June, Summarize daw ang ating binasa. Brother June, pakibigyan mo nga kami ng outline dito sa Kabanata 36. Ang pagbagsak ng Jerusalem. Pagwawakas. O, Ito Kasi- kasi yung di ba na naghiwalay na yung Israel, may napunta sa kataas-taasan at sa baba yung Huda. Yung Huda ang naiwan. Kasi yung ibang mga mga lugar ng Israel ay nawala na. Na yung kaisa-isa na lang lugar ng Huda, patuloy pa rin na sumasama ang kanilang mga gawain. Kaya si Jeremiah, nag-prophesy sa kanila, no? Na kapag hindi kayo magbabago, sisirain ng Diyos ang inyong templo, kayo'y ipatatapon. Kaya dahil patuloy ngayon kanilang kasamaan, they were exiled. They were captured by the Babylonians at dinala sa kanilang lugar sa Babylon. Na ngayon, ang tawag na natin sa Babylon ay Iraq. Iraq. So, matagal sila doon. Mahigit 70 years silang in exile, Babylon. Pero ang Babylonians, nilupig naman sila ng mga Persians. Nung ang Persian na ang nanalo, ginamit ni Yahweh ang hari ng Persia na si Ciro na ibalik ang mga Israelita sa kanilang lugar para muling magparami doon sa lugar nila. Subalit, marami ng mga Israelitang Hudyo na nakipag-intermarry na sa mga Babylonian at komportable ng huwag lilipat. Kaya kukunti na lang ang nalipat doon sa kanilang lugar sa Huda. At nung panahon na yon, wala pang mga tricycle. Kaya yung naririnig yung ingay ay hindi galing sa panahon ng mga Babylonia. Ito ay galing sa panahon ngayon. So yun yung lahat ito ay mga ulat na sinulat ni Jeremiah. Kaya nga nung siya ay nag-prophesy, si Jeremiah kasi isa yan sa mga propeta na hindi na lumaki sa kanyang tubong bayan ng Israel. Jeremiah was born when they were exiled. Kaya napakalungkot ang buhay ni Jeremiah. Wala siyang magawa kundi maging spokesperson lang ng Panginoon Diyos. Yun yung buod ng first reading. Basahin ko yung intro before the verse dito sa Yukalet. Ang basa patuloy tayong minamahal ng Diyos kahit na tayo'y maligaw ng landas. Nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako. Kahit na tayo'y makalimot sa ganang atin. Sagan. Gayon ang pangunahing mensahe ng teolohikong pagbasa ng kasaysayan ng Israel. So parang awa din. Kasi continue to love us despite naligaw. The Lord is Pinapakita na faithful. Panginoon Diyos ay tapat sa kanyang mga sinasabi. Tayo lang ang hindi tapat sa ating tipad sa Diyos. So, Nakalimot. awa ng Diyos at saka tapat The faithfulness of God. sa salamat Brother June ha. So, ngayon po, nakikita ko nga po, yung gospel natin ay dito nilalarawan yung pagmamahal ng Diyos. Diba?
Dahil sa kanyang pagmamahal, ililigtas niya yung mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Dito sa kronika, ganun din. Kahit na napakasama ng mga Israelita na sabi nga nakipag-asawa na at sumasamba na nga sa Diyos-Diyosa ng mga Babylonia, ganun pa rin, nahabag pa rin siya at ginamit niya yung si Haring Cyrus ng Persia para sila ay makabalik sa Jerusalem. At naitayo pa nga muli yung templo sa pamamagitan ni Cyrus. Napakabait talaga ng Diyos sa kanila. Kahit na ganun katigas ang ulo nila, ay sila pa rin ay hinango. Hinango pa rin sila. After 70 years na sila ay inaapi doon sa Babylonia at naging masamang-masama sila doon. So yun po ang nakikita kong ugnayan ng gospel at saka ng first reading. Ganun na lang kabait at napakabuti ng Diyos. Yun lang po. Salamat. Tama naman si Brother Tunying. Tama. Ando doon yung awa, pagmamahal sa tao at ang kanyang tapat sa kanyang tipan ang Diyos. Tayo Amen. lang ang mga sawail, pasaway. Pero nandun pa rin yung kanyang yung kanyang justice. Kasi palagi siya nagsusugo ng mga tao upang iligtas ang mga tiwali. Yung sa pagsusugo, Brother Butch, dito sa gospel, ang isinugo niya yung kanyang anak, di ba? Yeah, correct. Doon sa kronika, ang isinugo niya yung mga propeta, kaya sila Jeremiah, sila Isaiah, sa mga panahon na yon. At pero ganun pa man hindi rin nila pinakinggan, di ba? Tinatawanan lang nila. Ganun din ang nangyari dito kay Jesus Marami rin ang hindi maniwala, tatawanan pa sila. Kaya yung mga ayaw maniwala, sumampalataya, ay parurusahan din. Correct. Tamang merong paghuhukom din, ano po? Andun pa rin yung Opo, oo, meron pa rin Pwede natin dagdag. Sige. Mamuhay sa kabanalan habang may panahon pa at huwag nang hintayin na yung pang earn the ire of God para hindi yung galit ng Panginoon dahil sa pamumuhay na mapuno ang Diyos at oo. kanyang galit. Oo. Ang sinasabi niya, para kumakain ng panahon ni Noe. Ni Noah. Opo. Oo, sinira ang buong mundo. Hibla na yan. O, di ba? Kaya nga po siguro, yung 17 at saka 18 sa kronika, yun yung kaparusahan di ba? Yun yung kaparusahan sa mga ayaw sumunod doon sa mga propeta. Kaya sila ay pinagpapatay. Kasi dito sa gospel, may kaparusahan din yung mga nananatili sa kadiliman, di ba? Kaya mahalaga rin yung verses 17 and 18 Matanong ko lang, yung kay Noah ba buong mundo? Buong mundo yon. Yung ginawa buong mundo. Opo. Parang dito may parang paglilinis di ba? Kasi kung mapapansin nyo nga, yung ang sa akin kasi nakasulat dito, ang mga nakaligtas sa tabak ay dinala. Yun yung mga naging captives. Tama po ba yung intindi ko? Tama. Kasi yung dinala dun sa medyo okay siguro sila kaya sila niligtas. Kasi nga para in the future sila naman yung magpo-populate ulit sa Israel.
'Di ba? Parang may ano din doon kay sa ano nga sa kay Noah kasi 'di ba may niligtas pa rin naman kahit paano. Para merong pagsisimulan ulit. Tama po ba yung pagkaintindi ko? Mm. Kanya nga tinayo muli yung templo para ang mga tao pumunta kasi alam mo ang mga tao sa Jerusalem doon nagano yung tinatawag natin pupuntahan Hmm. pag panahon ng Passover. Kasi yun yung pinaka-seat eh. Parang sa atin din, 'di ba? Hmm. Seat of faith. Kaya nga pinatayo ngayon yung templo ni Cyrus. Ang paghuhukom, meron din pagliligtas, kumbaga. Ah. Opo. Brother Sunny, takot ka ba sa dilim? Sa sobrang dilim, maaari siguro. Pag nag-iisa ko, pwede. Pag nandito ako sa bahay, wala. So, Brother, sa gabi hindi ka nagpapatay ng ilaw. Hindi, meron akong ilaw doon sa may sa may yung inano kong gruto ko dito sa loob ng kwarto. bakit na itanong mo, Brother Tonying? O, Bakit natanong mo? Ano yung tinanong mo para ano? kasi yun daw mga nagtatago sa dilim, may masamang ginagawa. Hindi naman iba naman yung nagtatago sa takot eh. Kalinhagan Ayun na. yun. Diba? Kasi yung gumagawa ng masama, yun yung Oo. mahilig sa dilim. Pero yung Oo. gumagawa na mainam at mabuti, yun ang nasa sa liwanag. Siyempre, Kaya nga, kaya tinatanong ko si Brother Sunny kung hindi siya natatakot sa dilim. o kaya may ilaw daw siya nando sa grotto. Okay na po tayo. Okay na. Okay na? Okay. Tuloy tayo sa second reading na babasahin ni Brother Jerome. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Dapat si Brother Jerome, hindi nyo na pinababasa yan eh. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos. Ayun na, habag. Sorry. Kaya na. Ulitin ko, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo pa'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tinalaga. Thank you, Brother Jerome. Ano man? Okay. Himay-himay natin. Brother Alex, Opo. sa talata
4 hanggang 5. Papaano napatunayan ang kasaganaan ng habag ng Diyos at kadakilaan ng pag-ibig niya sa mga taga-Efeso? Okay, ito po yung nasa saad. Ngunit mayaman sa awa ang Diyos at malaki ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya bagamat patay tayo dahil sa ating mga kasalanan, binuhay niya tayong kaisa ni Kristo. Naligtas kayo ng walang bayad. Thank you, Brother Alex. Balik tayo kay Brother June. Brother June, sa susunod na talata 6. Sa anong dahilan sila muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan? Ito'y dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Di ba ganun yung pabasa? Yung bandang uli, mahaba. Thank you, Brother June. Bakit? Patay na ba sila, no? Patay na. Patay na. Brother Tunying, ikaw ang susunod. Sa talata 7, ikapito. Kasunod sa talata 6, bakit ginawa ito ng Diyos? Teka, nasa ka na ba? Talata 7. Kapito. Opo. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay ipapakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tanong ko po, sa darating sa mga panahon ay maipakita niya. Kanino po ipapakita? Atin. Sa atin nga, nakalagay sa atin. Sa darating na panahon, ha? Oo nga po, tayo po yung dumating na panahon ngayon. Kasi dito, letter to the Ephesians to, di po ba? So kasama tayo dun sa henerasyon na dumating. We are the new Ephesians. Okay, salamat po. So, susunod na talata, Brother Butch. Ano ba tayo? Talata 8. Sa pamamagitan ng pananampalataya, papaano sila naligtas? Saan nanggaling ang kaloob na ito? Sa sobrang bait ng Diyos, kanya niligtas niya tayo dahil sa ating pananampalataya. At hindi yon dahil sa sarili nating efforts. Regalo ito ng Diyos. Amen. Thank you, Brother Butch. Sa talata 9, Brother Sunny, bakit walang maipagmamalaki ang sinuman sa kanila sa tinatamasang kaligtasan? Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Thank you, Brother Sunny. At ang huli, Brother Jerome, sa talata 10. Ano ang pinakadahilan kung bakit ganoon na lamang ang ginagawa nila sa kanilang buhay? So, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos.
at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin sa atin. Tama Thank ba? you, Brother Jerome. So, keywords sa ating pangalawang pagbasa. Ang ganda ng ano, no? Napakasagana ng habag ng Diyos. Oo. Ayun, Ang ganda ng ano. rich in mercy. Yes. Love and At mercy. napakadakila ng pag-ibig niya. Amen. Great love. Love to extreme. Love to the extreme. Yung pong talata siyam, mabigat po yung talata siyam. Yan po ang ibinabato sa atin ng mga protestante. Ano ba sagot ni James? May Pero- sagot naman si James dun eh. Ayan. May sagot. Faith without work is dead. Pero pansinin niyo po, pansinin niyo yung huling talata. Yung Diba? sampo, Yung ikasampu, tingnan niyo po, gawa nga niya tayo na nilalang niya kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa na itinakda na ng Diyos para gawin natin. Gawa pa rin. Gawa yun. ng Diyos, hindi gawa ng tao. Gawa ng Diyos, hindi Yun yung gawa idea. ng tao. Pero, ibig lang sabihin, susundin natin yung gusto niya. Diba? O, yung divine will nga. Kaya may Tama. participation tayo. Kasi nga, ang galing ng design, di ba? Ang galing, napakagaling ng design. Kasi nga para hindi, walang walang kumuha nung praise or yung glory. Kasi nga, si Christ yung nagbayad ng biruin mo, wala naman siyang utang, siyang nagbayad. Tayo may utang eh. Pero siya ang nagbayad. Divine will ang dating ha. Diba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko dun sa ano? So, anong keyword mo? Ganda nung design ba? Diba? Sino yung sino yung walang bahid kasalanan? Siya yung nag-alay ng buhay para sagitin tayong lahat, para iligtas tayong lahat. And at the same time, wala sino man sa atin na pwedeng magmayabang o magmapuri para sabihin, ay, naligtas. Tama po, tama po. Ba, naligtas tayo dahil sa ginawa ni Kristo na pagliligtas sa atin. So, ano keyword mo? Pagliligtas pa rin. Hindi, pag-ibig, awat, ano pa rin. Diba? Napakasagana ng habag ng Diyos. Habag. Mercy, rich in mercy. Anong sasabihin natin? Napakasagana ng habag. Napakasaganang habag at Verse 4 lang siya eh. mamahal Napakadakila ng pag-ibig. Diyos. Tama po ba yun? Meron pang lalagay? Ilirip na sinabi ni kanina. Di malirip. Di mailirip. Di maarok na pagmamahal. Ayun nun. Ngayon meron siyang meron siyang tahi-tahi. Kaya siguro siya laytari. Kasi tahing-tahi eh. Rejoice. Ibig sabihin. Rich in mercy and infinite love. So, kailangan may manok ni San Pedro daw dyan, sabi ni Brother Joe. Laytari. Di ba ganun laytari? Di ba rejoice? Kaya talagang Rejoice. dapat magano tayo. Kaya siguro siya laytari kasi we have to rejoice because of the tawag dyan? Kaya kinakanta ni Brother Joe, God's- rejoice siya sa kanta na yan. Because of Unconditional love. unconditional love and His mercy is John 3:16 talaga. nga. Napakasagana. Mali ang spelling ko, no? Now. Andito dapat ito. Habang. Oh, napakaganda. Hindi. Meron pa po bang ilalagay? Napakasagana ng habag.
pagmamahal. Walang oh, walang hanggang, di ba? Pwede na rin po yan sa unconditional. Hindi ko alam ang tawag sa unconditional love sa ano eh. Tagalog. Agape. Tagalog eh. Hindi pa rin yung Tagalog eh. Agape is still what? Latin Greek. or Greek? Okay. Yung intro before the verse, may maikling intro lang. Mhm. Una sa lahat, ang ating kaligtasan para sa Diyos, bunga ito ng kanyang mahabaging pagmamahal na napapas sa atin kapag nananalig tayo sa kanya. So, Parang ano na yan pananalig din. Parang tawag dito, hibla na Hibla. yan. Oo. Tama po yan. Yan na yan ating hibla. Meron na po ba nagsulat ng hibla? Pag yan ang dagdag ko rin. susulat mo, maano doon na nagbasa ka lang sa isang buhay. Eucalypt. Okay, hindi ko po Panubay sa misa. ipagpatawad niyo po pero hindi ko po nakuha yung ating salmo responsar tsaka yung pambungad ng ng mabuting balita. Sorry po. I was not Salmo sa English. ano po sa English? Let Ang my sal- tongue be silenced if I ever forget you. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Yun, kung ikaw sorry. Ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Ang ganda naman. Ano po yung awit pambungad? Yung mabuting balita. Yung gospel acclamation po. Awit pambungad. John 3:16. Talaga? O, John 3:16. Or gospel Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Handahan po, hindi mabilis yung kamay ko eh. Sorry po. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos. Tama ba? I-ano ko na lang. Sige po. Copy paste. Sige, ka-copy-paste ko na lang. So, For God so loved the world, gave us His only Son. His Christ, our Savior. His Hibla na ba? Hibla na tayo? precious one. ibla na. Has Buwan na. Ibla na. Shiva. Meron na si Uy, kanta yan kay Brother June. Tama ba yan? With a God has sent us this message and He sent those who hear. Bring the message ilalagyan in a voice loud and clear. Tama, no? awa. Let us all. Mga kaastig, Ano po yun? napakaganda po nung yung Kabanata 2, verses 1 to 3. Tamang-tama po yan sa Kwaresma. Sayang hindi pinabasa sa atin pero mahalagang mga talata yan. Actually, connected po kasi yan doon sa Connected siya talaga doon sa kasi tayo ay patay sa kasalanan. Diba napakaganda? Mhm. Tamang-tama pang Kwaresma yan. So, Basahin mo, Brother Sunny. Pakibasa. Walang sinasabi ng moderator. Ano po?
Hindi ng pa hibla. walang go signal ng moderator. Brother Hector. Ano yung gusto mong basahin, Brother Tonying? Yung verse 1 to 3. Kaya, bakit mo ba ako ipababa? Ikaw, pwede mo naman basahin na pares naman tayo eh. Verse 1 to 3 na anong chapter? Right. Yung Ephesians. Same chapter po na. Kasi hanggang 4 lang eh. Sinasuggest ko lang na magandang basahin yung verses 1 to 3. Kasi nag-umpisa tayo sa 4 eh. Actually, siguro yung mga yan left for private reflection eh. Yun. Pero ang liturgical readings ay yung Focus binasa na, natin. focus. Yun. Pero actually, ang buong Bible, nandiyan dyan lahat yung mga, kasi Word of God yan eh, di ba? So, yung binabasa natin is just for our reflection sa mass readings. No? Kaya sumunod tayo. Pero if you want, pwede natin basahin. Would you do the honor, Brother Tonying, para maidagdag sa ating kwan? Ang akin lang po kasi, Kwaresma tayo, Lenten season. So ano ba sa kabuuan ang mensahe ng Lenten season? Bakit itong mga readings natin, ito may kaugnayan sa Lenten season, di ba? Piling-pili itong mga ito dahil sa pagdiriwang natin ng Kwaresma. Ang Kwaresma usually, ang tema is pagbabalik loob. Yun. Pagbabago, pagbabalik loob, iiwasan natin yung mga sinasabing fasting, sa ano yung mga fasting, ano yung mga dapat natin na alisin so sa mga masamang kaugalian natin. Pangalawa, sinasabi din do yung napakalalim na aba ng Diyos. Kahit gaano kalalim ang kadumi at ang kalalim ang iyong kasalanan, nakahanda sa magpatawad. Ang importante lang, magbalik loob ka sa Diyos. Ngayon, tanongin mo, si John, paano tayong babalik loob sa Diyos? Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Kasi yun nga po, paano tayo magbabalik loob? Kasi doon sa verse 3, yan ang mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Basahin ko ha. Sige. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, no? Namuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao kinapupuutan ng Diyos. So, itong panahon ng Kwaresma, ito yung mga bagay na dapat nating iwaksi. Diba? Mangilin tayo at atin. Nasa last, ano na yun, di ba? Yung the Ten Commandments. Was that? Yes. Yung last ano po natin. Last, Third week of Oo. Lent. opo. Nandun na siya nakasako. So, pwede na po tayo magpatuloy. Sorry po, Brother Hector. Ano na po? Hibla na. Hibla.
Sulat na po. Sorry po. May suggestion si Brother Sania. Sulat ko po dyan. And nakikita niyo po. Brother Sunny, nakikita niyo po? Yeah. Ilalapit ko lang ang mata ko. Na-enlarge ko ng Parang kapos po. Pwede natin idagdag score, ipamahagi ito sa ating kapwa sa magandang gawa o good works. Di ba ano yun? Sa ang gagawin na lang sa hamon? Pwede. Samon. Okay. Meron pa po. Si Brother Robert, baka meron siyang suggestion. Brother Robert, pwede po kayo magano ng hibla? Okay lang po. Yes. Pwede niyo po isulat dun sa chat natin. So I can just copy it. Makinig tayo sa mga sugo ng Diyos. Huwag lang kikibuloy. Ano ba yan? Nagsulat na po ba? Hindi ko nakikita masyado. Narinig mo yung sinabi ko, Brother Alex? Hindi po. Sorry po. Pwede siyang ipagdugtong yung dalawa. Ang pagmamahal at habag ng Diyos ay napakadakila at napakasagana. Kaya makinig at manalig tayo sa Diyos. Okay. Kaya't makinig At manalig tayo sa Diyos. Sa Diyos na lang. Diretso. O sa Kanya na lang. Pwede rin. Huwag lang kay kibuloy. tama. Sa Kanya. Sa Kanya. Kinakanta na talaga lahat. Brother Jude, nasa po ang inyong chat.
Pwede ko idagdag? Ay, opo. Go ahead po. Ng buo nating pagkatao. Ewan ko kung pwede yun. With all our hearts, no? Saan po lalagay po? Dugtong. Makinig at manalig tayo ng buong pagkatao sa Kanya. Oo. Dito? With all our hearts. Ng ating pagkatao. The steadfast of O baka doon na lang sa manalig tayo ng buong pagkatao sa Kanya. tayo ng buong pagkatao. Yeah, pwede. Ng buong pagkatao sa Kanya. They are new every morning. New morning. Great is thy steadfast love, O Lord. Great is thy Bakit may color red sa napakadakila at napakasagana? did you mean napakadakila at gusto niya may hyphen siguro. Ayaw niyang pagduktungin. Napakasagana. Ayaw niyang nakaduktong. 2 words lang. Sinabi hyphen. Hyphenated siguro gusto niya. Meron pa po. Si Brother Robert baka may gustong hibla. You can suggest po, Brother Robert. You may open your microphone or you can write it on the chat box so I can just copy it. You can sing. I can show you the world. My Nasa word. Singapore ba si Robert o nandun sa Pilipinas? Indang Cavite. Indang Cavite. Okay. Well, galing kayo doon ha, Cavite. Yeah. Yeah, sa ano? Saan ba kayo galing? Kina brother Gigi. Sa Molino. Sa Molino ka. Molino. Molino. Ayaw na yung indang, no? Ay, malayo pa yata yun. Sige po, Bukid na. go ahead. Wala akong ano sa Yan na. Bible. Okay. At least nakarinig siya. Oo nga. May malamig sa indang ngayon, no? Naka-jacket si Brother Robert. Oo. Malapit lang sa Naka-jacket. Walang aircon dyan ha. Oo, wala nang Eh, masarap dyan. Malamig. Galing naman. Hindi pa dyan malamig. Dito kailangan mag-aircon. Init dito. Pawis. So, okay na po ba tayo dito? Shall I copy this and bring it to the next page? Yes. Yes, I think so. Pwede. Steadfast love of the Lord. Ay, masyado na siyang malaki. Let us make it smaller. Nakikita pa niyo po? Okay, Malaki pa nga. malaki po ba? Ano, palilitin ko? Ng konti. Sige po. They are Yan, okay na yan siguro. every morning, new every morning. So, paano natin? Ano pong ating hugot? Ano pong nais niyong aking isulat?
Ano nga ba po ang sa English ang hibla? Ano ba ibig sabihin ng hibla? Thread. Thread po, thread. Kaya ano yung thread? Ano yung thread? Sinulid? Connecting the gospel to the first and second reading, Oh, ang purpose pinagtahi mo niyan eh. to get the message of the church to Hinip- the community o sa iyo personal. Pinagtahi mo Ayun yan. nga eh. Hinahanapan ko ng isang pangungusap o dalawang pangungusap na tutuhugin niya ang gospel message pati ang first and second reading. Yun ang gusto kong makitang isang hibla, isang sinulid na tumutuhog sa mensahe ng gospel, first reading at saka second reading. Ano po ang hibla Ano niyo? po ang hiblan nyo? Wala pa nga, iniisip ko pa nga eh. So hindi niyo po nakita dito yung tuhog sa ano? O ba? Kasi ang nakikita ko lamang mensahe, yung kahabagan ng Diyos, di ba? Mula pa noon hanggang ngayon, sa pakikipag-isa kay Jesus. Nadarama natin yung kabutihan, pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Jesus. Kulang pa Sa siguro pa. bagong tipan, si Jesus ang sugo. Doon sa lumang tipan, ang mga saserdote at mga propeta. Parang sinasabi ni mo, brother, to, Kuya Ton, kulang pa to. No? Bakit ba natin kailangan mahalin si Diyos bakit ba tayo kailangan makinig? Para maligtas Hanapin tayo. natin. Parang wala dito yung kaligtasan. Para siguro. hanapin natin ang kanyang awa. Dahil tayo, Bakit kailangan ng awa? Ba't kailangan dahil natin ng awa? tayo ay makasalanan. Para tayo maligtas. Oo. Yun kaligtasan po ang kulang dun sa ano dito. Oo. Kaligtasan, oo. Oo, walang kaligtasan kasi. At saka nga po yung panahon natin ngayon. Yung panahon natin, Kwaresma, merong isang message na dapat nating mapagtuunan sa panahon ng Kwaresma at saka sa mga readings for the Sundays of Lent. Yun ang hinahanap ko Pwede ko mag-suggest sa hugot? Go ahead po, balik tayo sa hugot. Sige po. Oo. Paano ko masusuklian ang ganap na pagmamahal ng Diyos sa akin? Ay, ano na po yan sa, sorry po. Tama, hugot yun. Hugot nga po, sorry po. Paano eh? Ala ko hiblay. Sige nga po. Paano? Paano ko Masusuklihan ang ganap na pagmamahal ng Diyos sa akin? Sa aking buhay, ganun siguro. Dagdagan. Tama po, ang tinutumbok mo dyan, brother Hector, Mm. yung paano natin susuklian, kasi nga, aminin natin na tayo ay marurupok at meron tayo talagang mga kasalanan. Yun ang isusukli natin. Ano yung isusukli natin na yun? Ang susukli natin, since alam natin tayo marupok, makasalanan, kailangan tayong magbalik loob sa Kanya. Yun ang Yun. tinawagan ng Diyos. Yun ang ibig kong hanapin sa atin. Yun gusto kong isuksok sa ating mga isipan. Kasi yun ang panawagan, magbalik loob ka sa Diyos eh. Tama. Ngayon, tanungin natin ngayon si Brother Jun, ano yung mga pamamaraan para makapagbalik loob tayo sa Diyos? Oh, kailangan ma-recognize mo yung kasalanan, no? Muna. yun? Kailangan Una-una, yung Sacrament of Reconciliation. Hmm.
Unang-una, isa-isahin natin yung mga kasalanan natin. Aminin na natin. Tapos, yun ang ating iwawaksi sa buhay natin. Oh, siyempre, pagbawaksi, kasama na yung pagkukumpisal dyan. Yes. Kasama na yun yung mga gagawin natin during the Quaresma. Andiyan dyan yung kumpisalan, andiyan dyan yung bisita iglesia, nandiyan dyan yung way of the cross, lahat na yan gagawin Tapos natin. yung attending the Holy Mass and Fasting and abstinence. Yes. Holy Communion. Tsaka yung, di ba, ang punto natin ngayon, prayer, di ba? Number one is prayer during this Quaresma. Pero laitare kasi rejoice eh. Pero rejoice po tong ano nga ito, itong part po ng Lent na to, gaya po ng Advent. Kumbaga pinuputol Rejoice. sa mandali yung ating pagdadalamhati. Dahil Rejoice, O Jerusalem. rejoice. Kasi- Kasi pinapakita nga dito yung sobrang pagmamahal at habag ng ating Diyos. Kaya kailangan tayo matuwa dahil sa kanyang Kaligtasan. di malirip na pagmamahal. Di ba? Na ninalay niya yung kanyang buhay para tayo mailigtas. Di ba? Kaya nga tayo ay dapat makiisa kay Kristo. Kasi kung hindi tayo makikiisa sa Kanya, hindi tayo maliligtas. Kanya kailangan dyan manampalataya Yun. at mabuhay mabuhay sa atin ang salita ng Diyos. Bukod sa salita, pati yung body and blood, Eucharist, Ah, rejoice yan. in receiving the Lord. So, yan yung tinatag na live Christ and share Christ. Oh. So, isabuhay natin si Kristo at ibahayag natin Oh, si Kristo sa laban. Sige po, paano po natin isusulat siya? Tulungan niyo po. Hindi. Ano, yung... Lalagay ko na lang po. Patatagin natin ating pananampalataya, isabuhay natin si Kristo at ipahayag si Kristo sa iba na hindi pa nakakakilala. Rejoice in the Kasi ang rejoice is knowing you are saved. That's the reason why ka nag-rejoice dahil alam mo ligtas ka na. At alam mo kung bakit ka naligtas. when Diba? you go to mass, parang ligtas ka, di ba? Oo, kanya yun ang gagawin mo para ka tuluyan mo maligtas, yun ang gagawin mo. Kaya you have to rejoice when receiving the mass. Kasi actually, ang meaning ng mass is thanksgiving eh. Yung Eucharist pala, Eucharist is Thanksgiving. thanksgiving. So rejoice and be thankful for receiving the Word and His flesh and His body. So sacrament pa rin. Ano other word ng pagkukumpisal, yung reconciliation? Penance, ano ba? Hindi may specific siyang word. Ang alam ko, pagbalik loob yan si Diyos eh. Pagbabalik loob na din yun eh. Pero Oo. Kumpisal? hindi, ano na nga yun? May specific siya eh, reconciliation. I forgot. Pagkukumpisal na nga lang. Pagkakasundo, reconcile. Pagkakasundo yata, no? Muling Sundo at banal na Eucharistia. Tama po ba? yes. Daily yan ha.
Yun ang ano eh. Yun ang ideal. Although, Pwede na. although ang precept nga ng ano, ng church, di ba? Ang minimum requirement. Di kasi nasa dasal natin yan, Our Father. Supposedly, our Father, daily. Give us this day our daily bread. That is our daily bread. Because man does not live from bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Meron po bang i-correct, idadagdag, or tatanggalin? Pwede bang may dagdag yung Eucharist worthily? O okay na yun? Sige po. Ano bang worthily sa Tagalog? Reverently. Ang gusto niya siguro sabihin, Brother Jerome, is you should be in the state of grace. Mm. Tanggapin na sakramento ng Kaya pagkakasal. nga, with reverence kasi. Tanggap na po kasi dapat ano it should go together kasi bago ka mangumunyon dapat nasa state of grace ka. Kaya Hindi, kasi kapag nakuha mo na yung sakramento ng pagkakasundo, talaga namang you're in the state of grace na to receive that provided good confession. Kasi nakipagkasundo ka na eh. Opo. Ay sa nakalagay yung dapat natin isabuhay ang mga salita ng Diyos. Kasi doon nakalagay yung pray, fasting, and almsgiving, di ba? Fasting na naman bukas. Oo. Sa buhay. Di ba? So, kailangan natin sa buhay talaga yung salita ng Diyos. Meaning, lahat ng sinasabi ng Diyos ng mga salita upang isabuhay natin si Kristo sa ating buhay. Ngayon, sinasabi, ano ba ginawa ni Kristo? Di ba? Naging compassionate siya, generous, loving, healing, merciful. Di ba? So, kung sasabuhin natin si Kristo, dapat ganun din tayo. Mapagpatawad, forgiving. Amen. Oh. Okay na po ba ito? Okay na eh. Siguro yan, haba na yan eh. Nasusunod ba lahat? Baka hindi na yan kumasya dun Sa sa dami. ilalagay ko. Maliliitan ko na yung font Mo niyan na para lang, Brother kumasya. Jerome. Litan mo na lang po. Kaya lang. Hindi naman mababasa Susunod. katulad natin matatanda na. Mahirap tayong magbasa. Hindi, Magdudum nakikita tayo. po yan. Nakikita po yan doon sa yung pinopost po ni Brother Jerome doon sa Live the Word. Dahil naka-bold siya, bold letter. Actually, hindi po kasi napagkakasya niya yan doon sa box na Ipaglilitan ko nga yung font. Dilitan ko talaga yung font. Okay lang yun. Okay. Okay na po sa inyo, Brother Hector. Okay na. Actually, Very yung broad na yan eh. Encompassing na yan eh. So, baka, itong ano na to, yung himla talagang ito yung nangyari sa tatay ko. Amen. Love and mercy. No, love and mercy. Hindi, dagdagin mo na yung forgiving. Kasi alam mo naman, may nakagawa din ng pain, hurt. Forgive. True ito nga, yung na-receive niya nga yung tatlo anointing of the sick, tapos yung confession tsaka viaticum. Nilagyan pa siya ng scapular. Popular pan. Pare. So andun si Mama Mary. Talaga naman very Ang promise ng scapular. Ng brown scapular po ba ang binigay, Brother John? Ang promise ng brown scapular, if you are a ganito. devotee, is on the first Saturday na after nyong mamatay, you will go to heaven.
Tsaka Oh. hindi ka na maano, Ah. hindi ka na maimpyerno pag Hmm. nasuot mo yan. Alam mo yung ano, Purgatory na siya. yung bayaw ko na ano, na seaman na namatay sa dagat. Suit-suit niya yung ano, yung brown scapular nung ano. Kasi binigay nung galing siya ng Alaska. Lahat yung pinaka-personal effects naka-separate. Nakalagay dun yung Sa anointing, lahat naman ganun, di ba? Opo. Mga brown scapular lang yung binibigay na pinapasuot ng pare. Pero ito, mga sacramental lang to. Yung sacrament is mas ano pa rin yun. Opo. Mas ano pa din. Mas full ano pa rin kasi si Jesus talaga yun. Yes. Oo, di ba nakapag ano ba siya? Nakapag confession, gano'n? Yes. Lumabas nga muna yung nanay, pinaalis muna yung mga nasa loob. Buwan siya. So while they are outside, nagdasal sila ng chaplet, the Divine Mercy. Oh. Hindi ba yung chaplet din ng Divine Mercy, may promise din yun na pag dinasal nung Dun sa mamamatay, ay diretso na siya sa langit? Parang gano'n, may promise yun eh. Opo, ano nga ang sabi nga nila, if wala pong pare, walang ano, yung sino yung present dun sa dying person, if he or she is praying the Divine Mercy Chaplet, the intention of the one who is dying, maano po niya yung ano, yung merits ng ano, ng Divine Mercy. Yes. Talagang ano, very blessed yung father ni ano, ni Brother Jerome. Kasi malapit sa Divine Mercy si Brother Jerome. Kaya Ang siya ni Mama Mary. Kanya amen. Mama Mary already made the way. Interceded na talaga. Interceded na sa kanya. Tapos meron pang pinadalang pare which is yung ating rite of extreme unction. Ayun. Kasi part ng consecration to Mama Mary, di ba? Yun. Tsaka yung prayer mo, Hail Mary. Yung Doon si sino ba yung patron of the Happy Death? St. Joseph. Ay, sa patron natin. Andun din. Na hindi masyadong wala siyang words, pero in his silent. Kasi background lang siya. Oo. Babantay lang siya doon sa mga kasi pag nasa last final ka na, busy yung mga kalaban. Hihilahin ka talaga. Hilahin ka tuloy. Katulad si Moses, di ba yung nag-away si Satan tsaka si Saint Michael doon sa katawan ni Moses? Doon sa Book of Job. Kaya tinago siya. Yeah. Tinago. So, inan talaga ng demonyo. Tinago siya talaga. Yun, kita na. Ayun, Brother kita na Robert. yun. Kita na. May Bible ka dyan, Brother Robert. Alam mo ba anong ibig sabihin nito, Brother Robert? Dahil bago ka, kailangan mo maintindihan to. Nakahanay ka na sa... Ang ibig sabihin nito, marami nang uma-adlib, nawawala na sila sa direksyon. Yan ang ibig sabihin niyan. Kita na siya. Kasama pa si Picture taking na. 1, 2, 3. Smile. Tapos si Brother Tonying. Ano nangyari? Kinukuha pa niya yung Bible niya. Si Ayun. Brother Sonny pa. Brothers. Okay. Tingin na dito ang mga astig. Ang mga gwapo at pogi ng servants. Smile. Si Brother Jun, talaga naman. All right na. Ako masabi. Uy, sakto tayo ngayon Oo. Sino dalam na? Saktong alas 10. Sakto mag-aalas 10. 10:02 na pala dito sa computer ko. All right. Sino next? Hindi. Hintayin na lang natin. Si Brother Sunny ang Closing Brother prayer. Robert ang next. anointed ni God para piliin. Ayos, tagapili. Napili. Propeta. Hindi makapili Si Prophet Samuel. Santos kasi siya di ba?
si Santos. Si Brother James. Hindi, Sino- magkakaroon sino- pa ba tayo? Ano po? Magkakaroon pa tayo 50 sa ano? Pwede pa po isa. Isa pa? Hindi naman Huwebes Santo yun eh. Hindi, kasi papunta na tayo sa... Oh, sige, okay, malayo Opo. naman. Pwede pa po isa. Makatulog pa naman. may assign pa si Brother Sonny. Yeah. Kasama na si Brother Robert. Ay, nasa kan... Depende kay Brother Robert yan. Kung gusto niya maligtas, sasama siya sa atin. Ngayon, kung, di ba, nakalagay yun, yan na isusulat yung sa Ebanghelyo, di ba? Kung kasama siya sa pananampalataya, siya'y maliligtas. Subalit kung hindi siya masasama sa pananampalataya, siya'y, di ba? Whoever is against me. Yan ang sabi ni Jesus. Ano, Brother Robert, sama ka na namin. Oo, pag basta may time, may busy pa eh. Ah, ganun ba? So, Paki-issue nga saan yung papeles natin ng kasunduan na babalik siya sa susunod na sa Webis. Hanggang kailan po kayo naka-assign sa Ipagtipan yan, ha? indang Brother Robert? kung sino yung Linda. masa na facilitator, kapag nakita nandiyan si Brother Robert, isama sa katatanungan, gano'n. Pwede naman. Pwede. Oo, oh. pwede naman. Oo. May Bible ba kadala dyan, Brother Robert? Nasa bahay. Pag uwi ko ngayon, Sabado. Ah, okay. Next. Meron na. Oo, meron na yun. Meron na. Pwede naman. Maraming Bible. Mobile Opo. app. Sino magpe-pray? Closing prayer by Brother Alex. Ay, ako pala. Nala ko, ligtas na ako eh. Ano ni Brother Hector? Sinulat na Brother Sunny. Okay po mga brothers. We're still in the presence of the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, praise you, we bless you, we worship you, and we adore you, Lord. Maraming salamat for tonight's liturgical Bible study. And maraming salamat because of your unfathomable love and your never-ending mercy na aming tinatamasa dahilan po sa inyo pong anak na isinugo na si Hesus Kristo, ang inyong bugtong na anak, aming Panginoon. Lord, nawa po Lord, amin pong matugunan, O Lord, ang inyong pong pagtawag na pagbabalik loob, at gayon din po Lord, tuluyan po naming masunod ang lahat po ng inyong pong pinag-uutos, at amin din pong maibahagi iba pa namin mga kapatid na hindi nakaririnig nito. Nawa po Lord, sila man po ay tumugon at gayon din po ay tanggapin ang aming Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, mamuli po kami po yung nagpapasalamat sa banal na Espiritu Santo na inyo pong sinugo at pinadala sa gabing ito upang kami po bigyan ng kalinawan sa aming pong pag-iisip at sa aming pong mga puso upang aming pong maintindihan ng nais niyo pong iparating sa bawat isa. Lord, kami po nagpapasalamat muli, O Lord God, sapagkat binigyan niyo po kami ng oras upang kami po magkatipon-tipon sa inyo pong ngalan. Lord, amin din pong hiling na nawa kami po inyong bigyan ng maayos at mapayapang pagtulog sa gabing ito upang sa gayon sa kinabukasan ay muli naming imulat ang aming mga mata sa kagandahan ng inyong pong nilikha, aming pong muling makita ang inyong pong mga gawa. Lord, ang lahat ng ito ay aming pong samot na sa matamis na pangalan ng inyong pong bugtong na anak na si Kristo, ang aming Panginoon, nagahari kasama ninyo Ama at ng banal na Espiritu Santo
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. And glory be to the Father, Father, and to the to the Son, Son, and to the Holy Holy Spirit, Spirit, as as it it was in the beginning, is now, never shall be, world world without without end. end. Amen. eternal rest grant unto Fernando Daniela Jr. And And let my, your ano, perpetual grandson, light Nick. shine. And and my grandson. the grandson of brother Butch, Mikmik, is it Mikmik? Mick. And And let your perpetual light shine upon them. upon them, The soul of the departed, faithful departed. faithful Rest in departed, peace. the mercy of God, rest in peace. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen.